So, kumusta mga paps? Ito yung Daytona clutch shoe at Daytona slider piece. So, before natin to i-open at ipakita kung paano i-install, explain muna natin kung ano yung dragging. Sige. So, usapang dragging. So, I prepare all of this para ma-illustrate ko sa inyo ng maayos ang possible causes ng dragging. So, this is my DIYers point of view or opinion as an owner of a scooter. So, in our experience, no, sa mga kaibigan ko na kami lang gumagawa ng motor namin. So, kapag bago pang motor, normally, may dragging naman talaga yung mga scooter. Yung mga scooter, hindi mawawala yan. May dragging talaga yan. Pero minimal lang. Kahit bago pa yung motor mo, may dragging talaga yung konting-konti kasi scooter nga. So, kapag naman, bago pang motor mo, tapos may dragging na, ibang issue na yon. So, kapag dragging ang motor mo, konti lang dragging or lalo na kapag bago pa yung motor mo, pwede ka magpa-regroove ng bell. So, ang gagawin sa bell mo, kasi ganito yan eh. Ganito yan. Ito yung clutch assembly, which is ito, clutch shoe. Ito yung clutch shoe, clutch shoe. Ito yung clutch assembly, torque drive. So, nakaganito yan ang bell eh. Umiikot yan at bumubuka yung ito clutch shoe. So, pag hindi masyadong maganda yung kapit, malamang magda-dragging yun. So, pwede ka magpa-regroove dito sa bell mo, paikot. Paikot ka, magpa-regroove pa ganyan, paikot yan. So, ang mangyayari niyan, ito yung contact point ng bell. Dito, nakaganyan yan eh. Nakaganyan yung clutch shoe sa loob ng bell. So, kapag may groove yung bell mo, pagbuka nito, when it reach the certain level, certain RPM, for example, ito, 800 RPM. So, pag naabot na ng scooter mo yung 800 RPM, bubuka yan. Bubuka, tapos didikit dito sa clutch bell, kaya iikot yung bell at saka gulong. So, yan yung mangyayari. So, kapag may groove yung bell mo, mas lalong kakapit siya dito sa clutch shoe. Kakainin ng regroove bell yung clutch shoe. So, huwag kayong mag-alala sa regroove bell. Yung mga takot magpa-regroove kasi malakas kumain ng clutch shoe, lalo na yung mga Honda ADV PCX yata. So, huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo naman kausapin yung papagawan nyo, yung shop or machine shop na pwede nyong hindi laliman masyado yung or alam na nila yan. Kausapin nyo lang na ayun yung ng malakas kumain na regroove na bell. So, balik tayo dito sa clutch lining. So, if naman matagal na yung motor mo, tapos masyadong dragging, baka ay tinatawag kasing wear and tear ito. Lahat ng pyesa ng motor, wear and tear yan eh. Katagalan, masisira yan, maninipis at saka masisira. So, ito, for example, ito, makapal pa naman. So, kung nakikita nyo makintab, so slide yan. Kapag dumikit sa bell, hindi na siya kakapit na maayos kasi slide. Pero, pwede nyo tong lihain. Depende sa inyo kung anong grit gagamitin nyo. Pero mas maganda yung siguro nasa 800 grit siguro. Try nyo lang. So, ito yung makapal pa. Obviously, yung Daytona na clutch shoe is nakabit ko na bago pa natin binag tong ginawa natin ngayon. So, ito yung clutch shoe na stock natin ng M3 natin. So, kung nakikita nyo, pwede pa itong lihain kasi makapal pa. Makapal pa to. Makapal pa. Ang problema naman ito is ito. Itong kabitan ng spring. Kita nyo ba? May kanal na eh. May kanal na. Tsaka dito din. May kanal na. May kanal na. So, ganito ang itsura niyan. Ganito ang itsura niyan. Ganyan. Nakaganyan yung spring. Spring din dito. Saka spring din dito. Yan. Since nga may kanal na siya, hindi na pag hinila pag bumuka yung clutch shoe at saka pag hinila, hindi na sila sabay-sabay kasi
hindi naman pantay-pantay yung kanal eh, hindi na pantay-pantay yung sabitan. So ganito kasi nagwo-work yung clutch shoe eh. Bubukas siya tapos sisira. Ang purpose nitong spring is pagsira ng clutch shoe. So, since nga may kanal na, so hindi na pantay yung pag-open at saka pagsira ng clutch shoe. So ganito 'yan ang itsura niya sa loob. So pagbuka nito, hindi na pantay-pantay at sabay yung pagbuka nila since nga may kanal. Hindi naman pantay-pantay yung kanal kasi nga nagkanal na yan sa katagalan. So hindi na yan pantay-pantay. So hindi pantay yung pag-open at saka pag-close niya kaya nagko-cause yun ng dragging. At saka isa pa sa mga cause ng dragging is yung spring. Ito may tatlong spring. May tatlong spring yan. So possible ang isa dito is malambot na, hindi na same ang tigas nito which is in the 800 RPM. Hindi na same kaya hindi na rin magsasabay ng open and close yung clutch shoe. Pagbuka ng clutch shoe, hindi na sabay, close na hindi na sabay kaya nagko-cause yun ng dragging. So ano pa ba? So ang mga pwede nyo gawin is pwede kayong magpalit ng ng clutch shoe, magpalit ng clutch shoe para mas maganda yung kapit ng bell ay ng clutch shoe sa bell. Pwede din kayo magpa-regroove, pwede niyo rin palitan yung clutch spring nyo. So I think yun lang sa na-experience namin, yun lang ang mga possible na makatulong para maalis yung or ma-lessen yung pagda-dragging kasi yung scooter may dragging talagang konting-konti kahit bago pa. So yun lang. Open na natin yung Daytona clutch shoe. So may kasamang circlip yan, tatlo pag binili nyo. So yung Daytona clutch shoe pala, clutch lining is mahaba yung lining niya, mas mahaba yung yung pad niya. Yung carbon niya mas mahaba compare sa stock. So sabi dito, higher friction performance, higher temperature resistance, reduced slips, extended life. Kahit mainit na siya, kakapit pa rin. Maganda yung kapit niya at saka hindi basta-basta nag-slide at saka matagal itong lumipis. May kasama na tong bumili din ako ng backplate slider sa backplate kasi papalitan na natin to. Actually nakabit ko na yung lining at saka backplate. Yung backplate matigas naman siya, maganda. Yung clutch lining maganda din, may kapit din. So hindi po sponsor si Daytona sa atin, no. So ito lang yung pinili ko kasi bago para maiba naman. So maganda naman siguro kahit anong brand, basta maganda lang yung performance saka review. So magtanong-tanong lang din kayo sa mga kilala nyo. So dito pinandar ko yung motor ko, nawala yung vibration niyang, grabe talaga. Kasi kung hindi ko pa pinalitan yung clutch shoe niya, yung plate number at saka yung fender parang umaalog yan eh. May grabing alog yan. Tapos kanina hinatid ko yung asawa ko sa trabaho. So sabi niya, gumanda yun yung takbo, parang lumakas. Sabi ko, hindi lumakas. Ginanahan na ako mag-drive kasi nawala yung dragging, parang mag-aggressive siya ba. Kaya masarap mag-drive kapag walang dragging talaga. So dito, i-install natin yung clutch shoe, clutch lining. So ginasaan ko yung tatlong poste na yan nakabitan ng clutch lining. So yung sa rubber damper, ginasaan ko rin ng konti-konti, manipis na layer lang ng paggrasa para kahit pa paano meron siyang grasa. So yan, in-install ko na yung clutch shoe, clutch lining. So kung gusto nyo rin subukan, pwede nyo naman yung gawin. Dapat may kasama lang kayo na marunong kung hindi pa kayo naka-experience ng pagtanggal ng CVT or yung transmission nyo. So yan, pag-install ng spring dapat nakakabit na maayos. Kita dyan sa gilid, makikita yun dun sa gilid na nakakabit yung maayos yung spring. So kapag na-install nyo, silipin nyo sa gilid yung nakakabit ba na maayos. So kailangan nyo lang ng circlip na ganyan, external circlip, para mas madali magkabit at magtanggal ng clutch springs. So dito, tinakipan ko na yung tapos ito yung free na
circlip. May kasama na kasi yung circlip. So, bumili kayo ng Daytona. So, again, I'm not saying na Daytona yung maganda na clutch lining kasi na-experience ko naman din yung iba. Maganda din naman. So, ito, na-experience ko na lang kasi parang bago to sa market. So, try ko na lang din kasi palitin na rin talaga yung clutch lining ko. So, ulit. Dito. Yun, kanina pinalo ko naman na may konting lang din. So, gumamit tayo ng magic paa. So, ginamit ko pala na nut dyan is yung RDNA ng Team K-Works. Mas malaki yan sa stock na torque drive nut. Kasi yung torque drive nut na stock is 39mm. Yan is 41 yan eh. So, yan, nilagyan ko ng cellophane kasi para di masira o masugat. Kasi sayang yung aesthetic niya eh, kung masugat lang. So, ito yung itsura niya. Ganda, di ba? Clutch lining ng Daytona. May center spring na 1000 tsaka RDNA na nut. So obviously, pinalitan ko na din kasi yan ng spring. Sinama ko lang, pakikita ko lang sa next vlog. So dyan sa pag-install natin ng slider piece, inuna ko muna yung lihaan yung kanto ng rampahan ng bola. Yung flywheel ramp, yung kanto nun, pwede nyo lihain kasi masusugat yung bola nyo kapag hindi nyo niliha kasi matalim kaya nasusugat yung bola or na square ba kumbaga magiging square siya. So in-install ko yung Daytona. Maganda yan, walang alog yan, maganda yan, sikip-sikip ng Daytona. So ito yung itsura ng Suzuki na pag na-install na natin. So maganda siya, walang pagpag at saka yung pag-install natin walang pagpag. Ito yung bell nut natin, naka RDNA din na bell nut. Yung sa pulley nut wala yun ma-install kasi masyadong maraming thread. So dito sinubukan ko kung nawala ba yung dragging. So far nawala naman talaga yung dragging kasi pag mamaniwa ka sa low RPM o yung parang umpisa mo palang magpatakbo, parang ang dragging vibration. So sana na-explain ko na maayos. Yun lang, maraming salamat.